Hi guys, this is Jen Oliva, YouTube creator of Aljan's Vlogs, and welcome back dito sa aking channel. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ay huwag mong kalimutang pindutin ang aking subscribe button at ang aking bell icon ay kalimbangin mo na rin. Huwag nyo i-skip ang video na ito at panoorin nyo hanggang sa dulo. Disclaimer lamang po, hindi po eksperto ang lola nyo at ito ay tutorial lang na gagawin ko dahil experience ko na to, nakapag-fill up na ako ng form dito sa ating YouTube tax. Kaya ituturo ko naman sa inyo para lang po ito sa mga monetize na ang YouTube channel at meron din po kayong tax sa inyong channel dyan sa payments po sa Google AdSense. Napapansin niyo po yan. Lahat po siguro tayo meron yan. And ito na po yung tutorial na gagawin natin para masundan nyo yung step by step ng ating tutorial. So guys, just keep on watching. I-click nyo lang tong add tax info, itong kulay blue. Yan, kitang-kita nyo nakapula siya. Pindutin nyo lang yung add manage tax info na yan. Tapos sign in nyo yung email na connected sa account nyo sa channel. Tapos lalabas dito yung United States Tax Info. Yan. Pindutin nyo lang yung individual. Then, pindutin nyo tong next. Pero hindi tayo taga United States, kaya no. Then next. So, ayan. Dito na tayo sa W8 tax form type. Pindutin nyo lang yan. Then, basahin nyo lang to. Then, click nyo lang tong start WBEN form. Then, makikita nyo nga dito yung tax identity. Ayan, pipil upan natin yan. Ayan. Then, dito, unahin natin tong country of citizenship. Hanapin natin yung Philippines. Yan, Philippines. And then, yung lagay natin yung PIN number natin. So, ayan, nandito na tayo ngayon sa W8BEN tax form. Yan, makikita natin meron ditong pipil upan. Ayan, fill upan lang natin tong mga blank. Ayan, hanggang sa postal code. Dito sa baba, lalagyan nyo yan, province. Ang ginawa ko dito is, nilagyan ko ng barangay ng street namin. Wala kaming subdivision dito. Nilagay ko lang yung province kung saan ako belong. At sa postal code naman ay i-search nyo na lang. Ayan, then i-check nyo tong box na mailing address. Yan, check nyo lang yan. Ayan, para makapil lang yung address na nilagay mo dun sa una mong na-fill upan. Tayo ngayon sa tax treaty. Ang pipindutin natin is yung yes. After, pindutin mo lang yung next. Check this square, resident of country claiming treaty with the US. Then, search Philippines. Then, dito tayo sa special rates and condition. Pindutin natin tong services AdSense. Then, article and paragraph. Lagay natin yung, pindutin lang natin to, article 8 and paragraph 1. And then, withholding rate, 0, reduced rate. Ayan. And then, i-check natin tong box sa baba. And, i-check din natin tong motion, picture, and TV, YouTube, Google Play. Meron din silang article dito sa article 13 and paragraph 2A. Meron din sila nun. And 15% reduced rate. Check lang din. Ito sa baba. And then, check nyo din tong other copyright, YouTube, Google Play ulit. And then, another article 13, paragraph 2A, 15% reduce rate, percent. And then, check nyo lang din tong box. Sundan nyo lang tong tutorial. Then, next.
Ayan, makikita nyo, meron tayo dito mga form na pinilapan natin kanina. I-download nyo tong 4 na form na naka-blue. Ayan, i-download nyo lang yan. And then, check nyo tong I confirm. Ayan, review check keme. Ayan, check nyo lang din yan. Tapos itong form, i-download. Ayan, download nyo yung 4 na forms. Then, after nyo ma-download, next na kayo. Then, makikita nyo dito may full legal name. Lagay nyo lang yung buong pangalan ninyo. Ayan, buong pangalan dito. Then, check nyo tong yes. Check nyo lang yan. Then, next. Then, dito naman, click nyo lang yung no kasi hindi naman tayo taga-US. And then, check nyo lang tong box. Then, ito I am providing tax info kasi wala pa akong sahod. Then, click submit. Ayan, after, makikita natin tong manage tax info and na-approve na nga yung ating tax information dito sa Google AdSense. Yan, kung sakali man na medyo mali yung nailagay nyong information, pindutin nyo lang submit new form. Ayan. Check natin yung email natin kung approve na tayo. Ayan, mababasa nga natin your tax information has been approved. Guys, sana nakatulong ang video na ito at nasundan nyo ang aking tutorial. Napakadali at syempre, para na rin ito sa inyo, para nakatulong ako at sana nakatulong nga ang video na ito sa inyo at salamat sa panonood sa aking video at huwag nyo na rin kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel, ang bell icon ko, pindutin nyo na and ayan, thank you for watching guys, thank you. Kung may tanong ka, kung para lang ba ito sa mga monetized channel, yes, para lang ito sa mga monetized channel. Kaya kung hindi pa monetize ang channel mo is hindi mo pa ito poproblemahin. So, paano kapag walang ID number or TIN ID number? Ayan, pwedeng gamitin ang ID ng inyong magulang na TIN ID or para makapag-comply ka, pwede mo rin namang asikasuhin ang inyong TIN. Pwede kaya ang ibang ID like SSS or PhilHealth? Since ang nakalagay dun sa PhilHealth form natin is TIN ID na lang din siguro ang gamitin natin. Or yung iba, pwede raw ang SSS at na-approve daw sila. Para na din hindi tayo magka-problema sa ating AdSense, ating Google AdSense in the future, gamitin na natin yung required na ID sa ating tax form dahil yun din naman yung nakalagay doon. So, bakit nga ba kailangan nating mag-fill up ng tax form? Ayan, pwede nyo ring maging tanong yan. And late na rin kasi akong gumawa ng content at marami ng YouTuber ang gumawa ng content na ito na late na po ako. So, ayan, ngayon lang ako nakagawa kasi busy din po ako. So, ayan. Sagutin ko lang po itong tanong na ito. Actually guys, March 10 pa lumabas yung bagong update ni YouTube about nga dito sa tax ng bawat YouTuber. Ayan, sa bawat susweldohin natin is meron tayong 24% na deduct. So, ayan, until May 31, 2021 at hindi pa tayo nakakapag-fill up, mababawasan tayo ng 24% sa bawat susweldohin natin. Hindi na mahalaga kung saang bansa pa. Ang mahalaga ay makapag-fill up tayo ng ating tax form. So, bakit ito nangyari? So, ayun, kailangan nga nating mag-fill up ng form para magkaroon sila ng record sa ating mga channel. Meron kasing batas sa Amerika na magkakaroon daw tayo ng deduct taxes. So, ayun, lahat nga ng kikitain natin ay mababawasan, including sa revenue na kinita natin from US viewers, ad views, at pangatlo sa ating YouTube Premium
At pang-apat, sa super chat. Pang-lima is super sticker. At ang pang-anim is sa ating channel. Membership. Ayan. So, lahat ngayon ay apektado kapag hindi agad tayo nakapag-fill up ng form kay Google AdSense. Mababawasan po yon ng 24%.